Ninakawan na, sinaksak pa ng 10 beses. Ganyan ang sinapit ng isang estudyante sa Binangonan, Rizal. Ang mga suspect, trabahador ng kanilang pamilya. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. January 28, 2024, 2:41 ng hapon sa bahay na ito sa Binangonan, Rizal. Maririnig ang sigaw ng isang babae. Pati mga aso nagtatahulan. Isang minuto lang ang lumipas, makikitang lumabas ang isang lalaking walang damit pang itaas. Saglit pa siyang huminto para ikaskas ang kanyang mga paa sa buhanginan. Nagpunas din siya ng binti saka lumabas ng gate. Pagkatapos niyan, tumambad ang dugo ang katawan ng 18 anyos na si Luis Odette de la Cuesta, first-year college student ng Polytechnic University of the Philippines, Santa Mesa. Nag-iisa lang siya sa bahay na mangyari ang krimen dahil nagkataong may binili sa labas ang kanyang lolo Norberto de la Cuesta. Sa kalooban ng bahay namin, nakakita na ako ng bakas ng paa. Yung walang sapin, talagang paa talaga. So nagulat ako, tinawag ko yung apo. Hindi naman nag-reply, dalawang tawag. Pag binuksan ko na, yun, nakita ko na rin nakahandusay doon. Dalawang lalaki ay nakuhanan sa CCTV. Pareho raw silang namukaan ni Lolo Norberto. Ang lalaki nakapulang t-shirt ay si Roland Meclina, habang si Raymond Kermit naman yung isa. Pero base sa investigasyon ng Binangonan Police, 4 ang sospek. Pinukpok nila ng kahoy sa ulo si De La Cuesta, saka iniwan ng may 10 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Napagalamang 2 sa mga sospek ay nagtrabaho sa pamilya ng biktima. Itong family ng victim ay nagpapagawa ng paupahan. So, mayroon silang mga trabahador. Ang 2 pong itong suspect ay kabilang doon sa kanilang mga trabahador. Pagnanakaw ang isa sa mga tinitingnang anggulo sa krimen dahil nawawala ang wallet at cellphone ni De La Cuesta. Pero hindi rin daw inaalis ang posibilidad na tinangkarin nilang halayin. Bakay pinagtangkaan rin o nagkaroon ng interes itong suspect na gawan nga po ng masama dahil makikita po sa CCTV na nakahubad yung isang suspect po natin na tumatakbo. Naaresto sa follow-up operation si Meclina at Kermit matapos silang ituro ng ilang residente. Si Lolo Norberto naman, sinisisi ang sarili sa nangyari sa apo. Bumabali raw kasi sa kanya mga sospek pero di niya pinagbigyan dahil wala rin naman daw siyang pera. Nasisisi ko yung sarili ko na kung ako hindi nakaalis, siguro kahit paano baka naipagtanggol ko yung anak ko. Meron din ganon, meron din nagsasabi na kung ako inabot baka... Oo, ganun ang mangyayari. Sa ngayon, tinutugis pa ang 2 sangkot sa krimen. Maharap sila sa reklamong robbery with homicide. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.